Ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. May share ako sa inyo guys na konting tips sa mga tropa nating mga ngalikot, no? Sa mga ano lang to, sa mga baguhan nating mga tropa. Yan. Itong board na to, Colin to o Kopil. Old model, ayan. Ang problema nitong board na to, pag isaksak mo yan, pag isaksak mo tong unit, nagblink ka agad tong ilaw niya, oh. Tapos nag-error ng if1 error. If1 guys, ang if1 kasi may ano yan sa sensor. If1, if2, if3, yan. Sa sensor yan dito or sa board. Ngayon na repair ko na to, di ko na napakita. Ang nakita kong problema ito, oh. Pag nag-error ng if1, if2, if3, focus kayo dito sa area na to, lahat yan. I-check nyo yan guys, paikot yan. Pag halimbawa ang good ang sensor nyo, i-check nyo lahat yan ito. Yung mga resistor, madalas yan dito, yan. Pero good yung mga resistor niya. Yung nakita ko problema ito, oh, yung transistor niya sira. Ngayon nadali ko na, okay na yung kanyang if1 error, wala na siyang error na if1. Yun, pandarin ko guys, ha. Tingnan nyo ano, ang may error pa siya na iba eh. Tingnan nyo, ha, pakita ko sa inyo. Wait lang, ha. So, tingnan nyo guys, ha. Yan. Ito. Yun, yan, no, yan ang normal niya na ilaw. Pinalitan ko ng pula na ilaw yan, no, kasi pundi na eh. Yan, binuhay ko na yung indoor. May compressor na to, ha. May indoor, yan. Kasi 17 tayo. Sa ganito kasi nga, no, matagal siya lumabas ang error. Ito ano lang to, oh, umuugong lang yung compressor. Umugong. Pansinin nyo yung ilaw nito guys. Patayin ko yung ilaw, yan. Pansinin nyo yan, ha. Mag-blink yan mamaya. Uugong lang yung compressor natin. Ay, wait lang. Hindi pala ano. Wait lang, patayin ko muna. Binunot ko pala yung compressor. Wait lang, ha. Sabit ko ulit. Kasi nag-testing ako ng ano eh. Nag-check ako ng mga kapasitor niya. Ikabit ko lang to. Hindi mo kahirap mag-repair ng board guys. Hindi talaga biro mag-repair ng board. Yan. Ulit tayo. Okay. Yan, may share tayo sa mga tropa natin dyan. Tingnan natin kung magbabago to. Ayan. Naka 17 tayo, oh. 17 yan. Kinabitan ko na ng ano na yung compressor, oh, ayun. Yan. Tapos tingnan natin yung ilaw nito. Pag trigger ng ating compressor, tingnan natin. Dapat ang normal operation yan, standby ang ilaw na yan, naka-steady na yan pag magra-run yung ating compressor. Antayin natin mag-click yung relay nya. Yun, oh. Oh. Mandar siya guys, oh. Mandar yung compressor. Tapos minsan hindi umaandar, umuugong lang. Yan, may ano siya, may baltic. Yan yung tinatawag na baltic guys. Ganyan ang normal na ano. Yan, normal yan. Mamaya mamamatay yan na ano. Mag-error yan. Ito, magbi-blink. Yan. May nakita ba ako problema nito guys eh.
May nakita pa akong problema nito. Ito nga, antayin natin. Pakita ko sa inyo yung naging problema nito na iba. Minsan siya umaandar, tapos minsan hindi, uugong lang yung compressor. Yan. Chinik ko na to guys, chinik ko na to eh. I-share ko lang sa inyo. Hindi ko na kasi pinakita na ano dito. Pakita yung pagkabit ng transistor na sira. Yan. Okay, patayin ko muna to at ipakita ko sa inyo yung may problema pa talaga to na isang parts. Nandito parte oh. Ayan, ganyan minsan umaandar siya, minsan hindi, nag-i-error. Dito yan banda, may nakita ako dito. Yan. Patayin ko muna to ha. Yan. Yan, ito. Tatlong board na ganito ang re-repairing ko guys. Kaso isa-isa lang tayo. Medyo mahirap mag-repair. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Yan. Tapos pagdating pa ng mga ano, di ka pa mabayaran. Yan. Dapat sa ating mga technician kasi guys, dapat ano tayo, pareho tayong masaya yun, no? Masaya. Yung tatlo lagi yan. Hindi lang yung ikaw ang masaya pag nagpapagawa ka ng board. Dapat masaya yung customer mo, ikaw, tapos yung gumawa. Yung halimbawa sa akin, ganun. Tatlo tayo dapat. Yan, hindi yung isa lang ang masaya yan. Kasi may mga technician kasi na nagpa-repair ng board, tapos okay na yung board, nakakalimot na sa gumawa. Yan, marami na yan guys dito nangyari at madaling magkaroon ng amnesia pagdating sa bayaran. Yan, mura lang naman ang singil, hindi naman mahal. Yan, ito guys, ipakita ko sa inyo no na may problema pa talaga to. Itong parts na to. Yan, pag nakatrouble kayo ng ganito, halimbawa ang problema guys patay sindi, malamang may error yan. PO yan o kaya P4 kaya P1. Yan, ito may nakita ako rito. Pag PO kasi at saka P4, pwedeng sira yung ating IPM or yung mga SMD dito guys. Mag double check kayo dito. Pinalitan ko nga itong isa itong tatlo na to yan, dapat lagi kayo nag-check dyan. Tapos yung mga resistor dito, yan, may resistor to ang ilalim nito, dandahanin nyo lang pagtuklap yan papunta rito. Pag patay sindi siya, yan, itong mga to puro itong tatlo. Ang value nito 100 ohms, 101 to. Ito naman 5 kilo ohms. Yung nandito 1 kilo ohms. Yung nandito dalawa. Tapos yung dito dalawa 5K. Yung 8 ang paa. Ito nakita kong problema pa rito. Itong resistor na to. Yan, kaya minsan umaandar siya, minsan hindi. Ang value nito guys 101. Yan, tingnan yung value nito, 100 ohms yan, 100 ohms. Yan, kita ba? Kita naman siguro no? Kita naman yung tester natin. Ayan. Yan, itong value niya ito yun yung tinuro ko. Ito yan. Ayan tingnan nyo yung value niya guys, nasa 109. Tingnan nyo to ha. 119 ohms. Malayo na to. Dapat 100 ohms to Ayan, 119.
Dito yan o nakakabit. Yan, chinik ko kasi ito kanina eh. Bago ako nag-repair dito, kasi ni-repair ko na to kanina at hindi na tapos. Kaya chinik ko to. Kaya pala hindi siya tumuloy. Minsan tumutuloy, minsan hindi. May sira pa pala siyang resistor dito. Yan. Dapat ang value niyan guys, 100 ohms. Uy. 101 yan, 101. Oo. Napakita ko sa inyo ha, 101. 101 yan guys. Kita ba sa ano natin? Kita ba? Tingnan natin ha. Ayan oh. Ayan ang value niya oh. 101. Kita ba yan oh? 100 ohms. Okay. Palitan natin yan ng 100 ohms din. Palit natin dyan. Meron tayong bago na resistor. Ito 1K naman to. Wala yata akong bago nito ah. Magbunot na lang ako para hindi ako tatagal, maghanap pa ako eh. Yan. Ang value nito no 100 ohms. To. Tingnan ko to ha. Value nito uh 111. Wala na yan. Change value na yan. O dito oh. Meron tayo dito oh. Dapat ano lang yan, value niyan 100 o kaya hindi maabot na mga 98. O dito oh. Wala na, sira na rin pala to. Sira na ito. Itong isa. Ito guys oh, 100 ohms. Yan. Ito. Yun.
Mhm. Mhm. Yun. Yun. Yan. Test ulit. Test. Checking ko dito. Pangit yata pagkahinang ah. Tingnan natin to. Oh yan oh. 100 ohms oh. Yan. Okay. Mag-check ulit tayo dito. Tingnan natin to. Yun. Yun lang guys ang pinalitan ko yun oh. Ito yun oh, yun oh, yung resistor na to. Yan, nag-change value na yan. 101 nya. Yun at saka ito. Ito oh, transistor na to. Ito para sa F1 error. Ito F1 error yan. Tapos yun naman doon, yung resistor na yon, ano yan, ang magiging error niyan PO, P4 madalas yan. Yan ang madalas. Yan, tingnan natin kung di na magloko to. Kasi nag-stable na yung kanyang resistor. Yun oh. Oh. Yun oh. Smooth lang oh, hindi siya nanginginig. Pag start niya smooth. Yan, gumagana na yan. Oh. Gumagana na guys. Ayos. Yun. Tsamba-tsambahan lang talaga ang ano guys, pag-repair natin oh. Tsamba-tsambahan. Ayos. Salamat sa Diyos. Sana may makuhang idea yung ating mga tropa dyan na mga bago pa lang na technician, na hindi talaga biro ang mag-repair ng board. Mahirap. Lalo na pag di ka di ka na nagtiyaga sa pag-check ng parts. Yan. Yun lang naman guys, ang i-share ko lang yung anong parts na pinalitan ko rito. Tsaka yung nagiging error nito. Yun lang. Ayos. Salamat sa Diyos. Pwede na to isa. Nakaisa na ako. Mayroon pa doon isa oh. Tapos meron pa dito. Yan oh. Marami akong board. Meron pa itong mga to oh. Yan. Masakit sa ulo. Baka may nagana pala sa inyo ng 3TR na floor mounted guys. Meron akong board niyan ha. Meron ako niyan. PM lang kayo kung kailangan nyo. Presyo technician yan. Bibigay natin. Ayos. Salamat sa Diyos.